Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, now with us. Every moment, all our days, God be praised, oh God be praised. Praise God with mornings breaking light. Praise Him through darkness of the night. Praise Him with every breath of life. Praise Him, my soul, with all your might. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, now with us. Every moment, all our days, God be praised, oh God be praised. Oh yeah. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, now with us. Every moment, all our days, God be praised, oh God be praised. Praise God when face to face we see the one who died to set us free. The one who rose in victory. Yes, He did. He conquered the grave. Praise now forever Christ our King. Praise the Father, praise the Son,
powerful than anything else. God is our healer, deliverer, and living hope. God is my refuge and strength in times of problems and troubles. God is my comforter and the source of my strength. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. The Lord is my hiding place. He will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. God is our great provider in times of needs. Is my healer and great physician. Our God satisfies all my needs. His presence gives me peace and contentment. God is my safe dwelling place. God is my great provider. My sufficiency, I have learned to be content and to trust Him at all times. God is our ever faithful, great shepherd.
Jesus was asked, "What is the greatest commandment?" Jesus simply answered, "Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind." The Message says, "Love the Lord your God with all your passion, prayer, and intelligence." You see, our love for God must be sincere, not just by the words we speak, but also by engaging our souls. To truly love God, we must be passionate about Him, inside and out. The only way to follow this command is to make loving God our first priority. That means everything else takes a back seat. But there's more. Jesus also said the second greatest commandment is to love your neighbor as yourself, which also means love others as well as you love yourself. Love the unlovable, love the ones who don't deserve it, and love like you want to be loved. So the lesson is simply this: love God, love others. But the great thing is, if we make loving God our first priority, then loving others comes naturally. Magandang umaga po sa ating lahat at sa ating Panginoon. Muli tayo ay dinako ng ating Panginoon upang siya'y purihin.
Kaya nga po tayo magpasalamat sa pamamagitan ng mga awitin. Kaya halina't sama-sama, awitan natin ang Panginoon. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Minsan pa, halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Amen. Minsan ba, Panginoon, dalangin namin na patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala at pag-isahin mo ang puso ng bawat anak mo na kami magmahalan sa isa't isa, O Diyos. Susumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ng iyong pag-ibig, bigisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig
Good morning ACJC and sa lahat ng kasama natin ngayon na nagwo-worship online. Welcome sa bawat isa. We're happy and we're glad that you can join us sa ating panambahan ngayong umagang ito. Just a few announcements lang po before we will go to the Word of God. We would like to promote ang ating free counseling para sa lahat po ng nangangailangan ng nakakausap, ng karamay siguro sa panahon ngayon, lalo na sa ating mga experiences. We want to offer this first, of course, sa church, sa mga members ng church. But this is open also for siguro sa mga close friends nyo, close relatives nyo. So you can also avail of this. So just go to our Facebook page. Pinost po namin yung details patungkol sa sino or paano kayo makakapag-avail nito. Ano yung ibig sabihin ba talaga ng counseling na ino-offer ng church and kung sino yung mga taong pwedeng mag-counsel din sa inyo. So, grab this opportunity if you feel like may mga gusto kang, ma-debrief sa life mo right now. So, we are glad that we can offer this to everyone. Also, if you do not know, last Sunday pa po, we have opened ang ating YouTube channel. So, simultaneous po, sabay pong pinapalabas natin yung ating online worship dito sa Facebook and also sa YouTube. So, either way, kung saan mo kayo manood, we're glad that we can still worship together. So, you can also go to YouTube, subscribe kayo sa channel ng church, para ma-update kayo kung may mga ina-upload tayong mga videos at saka lalo na sa ating live na online worship. As we listen to the Word of God, learn from it this morning, let's entrust our time together. Let us pray. Father, we thank you that you are gracious sa buhay namin, Panginoon. Every day na experience namin ng inyong blessings, the gift of life. Thank you, Lord, for the health na binigay niyo sa amin, Panginoon, providing for our needs. Although maybe not all of us are experiencing this to the fullest, but we know, Lord, that your hand is upon us and that you are guiding us and that you are sovereign sa buhay namin, Panginoon. Lord, as we listen to your word this morning, naway patuloy kayong mangusap sa amin, Lord, as we learn from your word, as we reflect upon our lives, O God, naway makita namin, Panginoon, yung mga bagay na dapat naming pagtuunan ng pansin sa aming pagsunod sa inyo. Be with us this morning. We entrust you all these things. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Now, we have been talking about passion and for the past 2 Sundays. And I think we are already convinced that our passion must be for the glory of God. Diba? Napag-usapan natin yan na ang passion natin dapat naka-focus, naka-center sa glory ng Panginoon. Now, kung iisipin natin that it's between my desires and God's glory, parang madaling decision lang yon. Of course, it's God. Diba? Parang, sino ba naman ako sa harap ng Panginoon? So, God's glory, my glory, of course, it will be God. Of course, yung sa Panginoon yung pipiliin ko. But what if it's about between you and other people? So sometimes madali lang isipin na, para naman to sa Panginoon. But what if yung sacrifice natin, yung dapat para sa atin or dapat para sa Panginoon, what if the choice is between you or you and other people? At lalo na yung mga tao na parang, alam mo yun, mahirap bigyan ng sacrifice, bigyan ng effort, mahirap bigyan ng time. What if it's a choice between you and others? What I want to establish today is that if indeed passionate tayo sa glory ng Panginoon na ma-display dito sa mundo, gusto natin that God will be glorified in this world. If that really is our passion, then our passion
must also turn into passion for others. Okay? Yung passion natin sa Panginoon, I've said this on the first Sunday natin on this topic, that yung passion natin sa Panginoon must translate, kagaya ng ginawa ni Jesus, into passion for others. And not just any passion. Paano ba mo ba mapapakita yung passion mo for others? It must turn, our passion must turn into compassion. From passion into compassion. Compassion is defined as the sympathetic consciousness of others' distress together with a desire to elevate it. Meaning, yung totoong compassion is hindi lang yung nakikita ka na or nakikita mo na may pangailangan yung tao. Yung bang naawa ka, ay kawawa naman sila, may pangailangan silang ganito, ganyan, ganyan. But real compassion is, it drives you into action. Yun bang nagkakaroon ka talaga ng desire na kailangan kong tulungan sila in any way I can kasi compassionate ka. Okay? May compassion ka pa sa kanila. So it must turn into action na may gagawin kang pagbabago sa situation nila upang matugunan yung pangangailangan nila. Okay? And I believe this is important, lalo na sa ating panahon ngayon, that we are living, alam niyo po, in distance with one another. Halos hindi tayo nagkikita-kita. And napansin ko na, alam mo yun, yung itong battle natin with this virus, parang ang nangyayari is parang kanya-kanya na lang. Matira matibay, bahala kayo dyan, bahala kami dito. And sometimes it can also happen, even in the church. Paminsan, hindi na natin naiisip yung mga pangangailangan ng ibang tao. So, nagiging kanya-kanya na lang tayo. So, how do we show our passion through compassion? Lalo na sa ating situation ngayon. How do we show compassion? Or in what ways do we show compassion? Let's open our Bibles to Galatians chapter 6, verses 1 to 10. And ang bibigyan natin ng focus dito is yung mga tao that the Apostle Paul instructs the Galatian believers na maging passionate sila towards. Okay, sino ba yung mga tao na kailangan maging compassionate tayo sa kanila, lalo na sa panahon ngayon. And in these verses, makikita din natin paano natin ipapakita yung compassion natin para sa kanila. Okay? So una, compassion, we must have compassion for those who have sinned. For those who sinned. Yung mga nagkakasala po. Let's read verse 1 of Galatians chapter 6. Sabi po dito, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. Now, one of the major theme, bibigyan lang natin konti ng background kung bakit ito yung pinag-uusapan dito sa Galatians. One of the major theme kung bakit nasulat ang Galatians is because of legalism. Now, ano ba tong legalism? When we say legalism, ito yung idea na ang pagsunod sa Panginoon is all about a checklist. Na para masabi mo sa sarili mo na sumusunod ako sa Panginoon, para masabi mo or mapakita mo sa ibang tao na sumusunod ka sa Panginoon, kailangan sundin mo lahat itong checklist na to. Okay? Sundin mo lahat ng checklist na to. So for example, nagbasa ako ng Bible ngayong umaga, check. Nagdasal ako, check. Nag-serve ako sa church, check. Nagbigay ako ng offerings, check. Now, mali ba yung mga bagay na ito? Of course not. Ito yung practices natin bilang mga Kristiyano. But when we do it for the sake na masabi mo lang na, ay, Kristiyano ako, maipakita mo lang sa iba, oh, tingnan mo ang ginagawa ko. Nagbabasa ako ng Bible, nagdi-devotional ako, nagpe-pray ako. So ako yung, totoo akong Kristiyano. So if we do these things just for the sake na masabi lang natin, na yun nga, ma-fulfill natin itong checklist na ito, then that's legalism.
If what you do for the Lord and for others ay hindi galing sa puso mo, hindi siya galing from a joy na, wala siyang joy. Yung bang parang napipilitan ka lang kasi nga gusto mong matapos itong checklist na ito. Di ba? Paminsan marami tayong mga assignments na ganun, di ba? Na ayaw natin gawin, pero kasi kailangan eh. So, ginagawa natin siya na nakasimangot tayo. So, if that's what we feel like when we do all of these practices ng isang pagiging isang Kristiyano, then, mga kapatid, that's legalism. Legalism po yung tawag dyan. Kaya sinabi ni Apostle Paul dito that those who are spiritually mature must gently restore those who have committed sin. Bakit niya to sinabi? Because it was not their practice. Yung mga feeling mature sa church nila or during their time, it was not their practice to restore itong mga kapatid nila or mga kasama nila sa church na nagkakasala. So that when others commit sin, sometimes mas okay pa sa kanila. Bakit? Kasi feeling nila mas mataas sila kaysa doon sa mga nagkakasala. Legalistic people will always make sure na wala silang nagagawang panlabas na kasalanan. Yan yung ano nila, yan yung goal nila sa buhay na sa panlabas, wala silang magagawang kasalanan para walang mapuna yung ibang tao sa kanila. But deep inside, yung hatred, nandyan, yung hatred sa ibang tao, sa mga nagkakasala, sa mga ganitong klaseng tao, alam mo yun, hindi nakikita yung pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Isa sa mga pinaka-example nito sa Bible is yung mga Pharisees. On the outside, malinis silang tingnan, ginagawa nila yung mga dapat gawin. But when it comes sa kanilang pananaw sa ibang tao, like yung sa mga makasalanan, when it comes to really reaching out to people, para bang sinasabi nila, oy, hands off kami dyan kasi makasalanan yan sila kami. Ginagawa namin yung responsibility namin para maging righteous. Now imagine if ito yung pag-iisip nating lahat sa church. Imagine if every member of the church, ganito yung pag-iisip. Na pag merong nakakagawa ng kasalanan, pag may nakagawa ng kasalanan, yung nagawang kasalanan yung kasama natin, hindi na natin papansinin or hindi na natin kakausapin. Siguro wala nang matitira dito sa simbahan. No? Kasi lahat tayo nakaka-experience ng mga pagkakamali, lahat tayo nakaka-experience ng mga wrong attitudes, maling pagkakasabi ng mga bagay. So if that is each one's perspective, attitude, then walang matitira po sa simbahan. Sa pamilya, pag ang isang anak ay nagkasala or nagkamali, dapat bang paalisin na agad sa bahay? Dapat bang sabihan natin, oops, hindi mo nagawa yung assignment mo, layas ka na. Pag si Mr. ba nagkamali, na late ng uwi sa bahay, papalayasin ba agad ni Mrs.? Of course not. Why? Because they're still a family. The best response is to always restore yung mga nagkakasala. Pag may nagkamali, turuan, i-restore sa family, i-restore sa fellowship. Ganon din po tayo dapat sa church. Pag may nagkamali sa atin, hindi yung papaalisin na natin agad or hindi na natin papansinin. No, we try to restore. We will always try to restore. Of course, may mga instances na yung tao mismo ayaw magpa-restore. Ang context nitong passage na ito is for those na, alam mo yung nagkamali lang ng isang beses, ng dalawang beses. Ibang approach naman doon sa mga talagang patuloy na nagkakasala, patuloy niyang ginagawa yung kasalanan niya kahit na ni-restore na siya, okay? But dito, every time that someone commits something, we try to restore. Okay? We will always, as a church, kailangan nating mag-effort to restore someone into the fellowship.
At ang restoration, ginagawa ng mga spiritually mature. Okay? Those na mas nakakaintindi, those na mas, alam mo yun, mas malalim na yung relationship niya sa Panginoon. Kasi sometimes, kung sino-sino lang yung nagre-restore or nagtuturo sa ibang nagkakasala, paminsan lumalaki pa yung gulo, no? Kasi hindi pa siya ganun ka-spiritually mature. But we will try to always seek to it na yung mga spiritually mature yung magre-restore, like yung mga pastors natin or yung mga leaders natin. So ito dapat yung isa sa mga ini-aim natin, ACJC family. That we will be a church that is proactive. Meaning, hindi tayong reactive. Hindi tayo maghihintay na yung nagkasala palagi, yung hihingi ng tawad, yung magmamakaawa sa church. But tayo as a church, we must become proactive. Tayo yung mag-reach out to people na nagkakasala, na nagkakamali. Lalo na yung mga kasama natin sa ating simbahan. We must be proactive in restoring each person who falls into sin dahil lahat tayo napupunta talaga doon sa mga situation na yun. Lahat tayo nagkakamali, even kami mga pastors. Hindi dapat tayo kagaya ng mga legalistic na mga tao that look down on people just because they have committed a sin at one point of their life. But just like Jesus, who spent most of His time with sinners, with marginalized people, naway manaig sa atin ang compassion towards each other. Lalo na in times na nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. And I hope this is not just in our church in general, but I hope this will be something na ini-establish din natin sa ating families. Lalo na sa situation natin ngayon na lagi nating nakikita yung mga kapamilya natin, mga nakakasama sa family, sa bahay yung mga kapamilya natin. And sometimes mas nakikita natin yung mga pagkakamali ng bawat isa, no? So let's be compassionate. Let's be more patient towards each other and always try to restore yung bawat isa sa fellowship or sa love in the family. Okay, so una, compassion for those who sinned. Pangalawa po, we must also have compassion for those with burdens. Okay? For those with burdens. Let's read verses 2 to 5. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Each one should test their own actions, that then they can take pride in themselves alone, without comparing themselves to someone else. For each one should carry their own load. So as brothers and sisters in this family, we are expected to bear each other's burdens. When we say burden, hindi lang to patungkol sa pera. I know most of the time ang burden natin talaga is pera, no? But when we say burden, hindi lang to patungkol sa pera, but this also includes yung mga struggles natin when it comes to temptations, when it comes to sin. Yun bang, sometimes talagang nakakagaan ng loob knowing na may nagpe-pray sa'yo. Di ba? Knowing na may nakakaalam ng struggles mo. Yun bang feeling na hindi ka lang nag-iisa. Okay? May problema ka sa family, problema sa trabaho. So when we say carry each other's burden, it's the sharing of these problems, these struggles na meron tayo para gumaan yung feeling ng bawat isa. Okay? So it doesn't mean na makikialam talaga tayo sa bawat isa na may family problem ka, dapat ganito, ganyan. So it doesn't mean like that. But a big part of this is, yun nga, remembering them always in our prayers. Praying for them. Knowing that God can do miracles in their family, in their work. It also means na when we have the opportunity to help, pag meron tayong pwedeng itulong sa situation nila, we will also help. And this is especially for those, itong sinabi ni Paul dito, is especially for those who think of themselves higher than others.
Itong mga, yung tinawag nating mga legalistic na mga tao, sinulat ito ni Paul to remind them or to tell them na, yun bang, itong mga legalistic na tao kasi feeling nila, dahil sobrang taas nila, hindi na sila tutulong sa ibang tao. Parang, yun nga, hands off na sila. But here, Paul instructs them and also us that we must carry each other's burden. Kaya sabi ni Paul, test your action. Kayong mga feeling nyo ang taas nyo, na mas mataas pa kayong sa iba, test your actions. Kung hindi ka tumutulong sa burden ng iba, wala kang dapat ipagmayabang. Kahit nasabihin mong sa panlabas, parang wala kang ginagawang kasalanan, but if you do not take the challenge of carrying each other's burdens, helping one another, then Paul is saying, wala kang dapat ipagmayabang. Wala kang dapat ipagmayabang. Interesting that we are instructed, dito sa verses na ito, we are instructed to carry each other's burden, pero at the end of verse 5, sinabi niya na each one should carry their own load. Bakit kaya niya to sinabi? Each one should carry their own load, pero we must also carry each other's burden. Now, lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang dinadala sa buhay. Tama po ba? Lahat tayo may sarili tayong struggles, may sarili tayong mga burden. Okay? And we are expected to carry our own burdens. Okay? Ang unang expectation sa atin is to carry our own burdens. Na, alam mo yun, hindi mo iaasa yung problema mo sa iba. Okay? Na ikaw mismo, alam mo na ako mismo, kailangan kong gumawa ng solusyon sa mga problema ko sa family, sa trabaho, kung saan man yung mga struggles ko. Dapat ako yung unang gumagawa ng solusyon in terms of these problems. Okay? But at the same time, ang next step nito is while carrying your own burden, kailangan tulungan mo din yung pagpasan ng iba sa kanilang mga burden. Okay? Of course, yung kaya lang din nating itulong. Yun nga, di ba? Kung ano lang din yung kaya nating itulong. Wag naman din tayo yung para bang feeling natin na tayo yung magsasolve ng problema ng iba. But kung ano lang din yung kaya nating itulong. Alam ko pa, minsan mahirap po yun sa atin. Parang madali kasing isipin na ang dami ko ng problema sa family, ang dami ko ng problema sa trabaho, idadagdag ko pa ba yung burden ng iba? Iisipin ko pa ba yung problema sa pamilya ni ganito, ni kapatid na ganito? Sometimes yan yung pwede nating isipin. You know, I had an experience na hindi ko talaga makakalimutan. I went to Mercury Drug dyan sa North Olympus. And as I was going there, alam mo yun, sakto lang yung pera ko talaga. Ang dinidesire ko that time is bumili ng enough na supply ng vitamins para sa 3 buwan. Okay? Kasi madalas parang pang 1 month lang, napansin ko na nauubusan sila ng supply. So sabi ko, for 3 months na yung bibilin ko. Tapos sabi ko, kasi may natapos akong work or gawain nun, sabi ko, ititreat ko yung sarili ko, bibili ako ng ice cream, bibili ako ng pagkain, ganyan-ganyan. So while I was on the counter, yung naunang babae sa akin sa pila, this was before COVID pa to. Yung unang babae na una sa akin sa pila, kinausap niya yung kumukuha ng reseta. And sinabi niya na, pwedeng ito na lang yung bilhin ko. So, ang nangyari pala is, hindi enough yung pera niya pang bili nung nireseta ng doktor para sa anak niya na nasa Bernardino. So, sabi niya, ito na lang muna kasi hindi enough yung pera ko. And it's not natural to me kasi mahihain ako sa mga ganun na situation. Pero talagang, siguro it was really the Lord telling me na kailangan mong gumawa you have to do something about this. So sabi ko, nung turn ko na, yung ako na, sabi ko, ate, ibigay mo na lahat nung nireseta
sa kay ate. Ako na po magbabayad ng kulang. So, yun, binayaran ko and sobrang laki ng pagpapasalamat nung ate na nauna sa akin. And sinabi niya na malaking tulong daw yun kasi yun nga, na-hospital yung anak niya and ganun yung nangyari. And to me, of course natuwa ko sa experience din na yun na alam mo yun, nakatulong ko sa iba. And then I realized while I was na pinoproblema ko yung finances ko going to Mercury Drug na ay hindi enough, baka hindi enough to pangbili ng ice cream, pangbili ng pagkain na ganito or yung pang 3 months na vitamins. Pero bumili lang ako ng isang yung pang 1 month na supply na gamot or na vitamins and tinapay. And mas naging masaya ako with that experience. Mas naging natuwa ako with that experience. Kumpara siguro if kahit nakabili ako ng ice cream or ng kahit anong gusto ko. Because I know that through that nakatulong ako in that simple way of paying for someone's needs or yung kulang sa gamot. Nakatulong ako in some way. And so, in a way, dapat ganun din yung ating thinking. In a way, dapat with every opportunity na binibigay sa atin ng Panginoon, that displays the glory of God. Yung sinabi ko sa kanya, ate, God bless po. I believe that that displays the glory of God. Sa life nun, na-realize niya na nagbe-bless talaga si God. Okay? So I hope this is something na talagang ma-realize din natin sa ating buhay. That every opportunity na meron tayo, we will always, alam mo yun, help each other. How much more, kung kaya natin gawin yun sa mga hindi natin kakilala, how much more to people na kasama natin sa church? How much more to people na kapatid natin sa pamilya ng Panginoon? Lastly, and we do this because for the reason that sabi niya dito, this fulfills the law of Christ. Now, what is the law of Christ? Una, ano yun, sinamarize ni Jesus? To love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And next is to love others. When we share with each other's burden, pinapakita natin, hindi lang yung pagmamahal natin sa Panginoon, pero yung pagmamahal din natin sa iba. We are fulfilling what Jesus has commanded when we share each other's burden. Okay? So una, compassion for those who sinned. Pangalawa, compassion for those with burdens, yung may mga extra na dinadala sa buhay nila. And lastly, compassion for all people, para sa lahat. Verses 6 to 10, sabi niya dito, those who benefit from the teachings of their ministers must share to them their blessings as well. We will reap what we sow. If we sow things that are of the sinful nature, we will reap destruction. If we sow things that pleases the Spirit, we will reap eternal life. We must not stop doing good to all people, especially those who are part of God's family, because in the proper time, God will give us a harvest with our perseverance. So, una, ang minention niya dito in verse 6, sabi niya, those who minister to you, dapat sila din sinisharean mo ng mga blessings mo. Okay? So those na mga nagdi-disciple sa inyo, tumutulong sa inyo, mga spiritual leaders ninyo, you must also share to them yung mga blessings na natatanggap natin. So Paul continues that our help should not stop with those in need, but extend it to all people. So not just those na mga in need sa ating church, but to all people. Dito binigyan tayo ng reason ni Paul kung bakit natin kailangan gumawa ng mabuti sa ibang tao. And why is that? Because our good works are an investment in God's eternal kingdom. Yung mga mabubuti nating ginagawa sa ating kapwa, to our ministers, to our fellow believers in the church,
those are investments in God's eternal kingdom. Ngayon, uso na talaga yung investment, no? Kasi common knowledge na siya, naging common knowledge na siya sa mga, basta may internet ka, may puhunan ka, pwede ka nang mag-invest. But sometimes, that's good kung nakakapag-invest tayo sa mga ganon. But sana hindi natin makalimutan yung totoong mas importanteng investment, which is the investment for our eternal life. Dito, we are reminded of the principle that you reap what you sow. Okay? And it goes both ways. Both negative and both positive. So if gusto mong umani ng kasiraan o ng distraction, anong sabi niya? Magtanim ka ng pansarili mo lang. Magtanim ka ng mga pang-selfish na mga desire. Yung mga things that are of the flesh. Pero kung gusto mo na umani ng buhay na walang hanggan, sabi niya, magtanim ka sa banal na espiritu. Meaning, huwag tayong mapagod sa pag-invest, sa paggawa ng mabubuting mga gawa na gustong ipagawa sa atin ng Holy Spirit. Because in the right time, hindi man dito sa mundong ito, sometimes kasi ang gusto natin, mag-i-invest ako sa taong ito or mag-i-invest ako sa church or invest talaga or magbibigay ako sa church. Pero Lord, gusto ko ng ganito in return ngayon agad. But ang ating mga good works, yung mga mabubuting ginagawa dito sa mundo, yung mga binibigay natin sa church, tinutulong natin sa church, sometimes hindi dito yung pinaka-reward. Sometimes, kailangan natin maghintay na yung reward natin at the right time. All of the things that we do here on earth, yung mga mabubuti natin ginagawa, will have a reward in our eternal life. So it's a focus on whether gusto mo mag-invest sa temporary na pera dito sa mundo na hindi mo mababaon, or do you want to invest in God's eternal kingdom na yung reward para sa iyo, you will experience for the rest of your eternity. So lahat po ng ginagawa natin nakikita ng Diyos. Lahat ng ginagawa natin nakikita ng Diyos. Kahit yung mga mabubuting bagay na ginagawa natin in secret, na walang nakakaalam, yung mga sakripisyo natin para sa ibang tao, sa ating family, sa mga kasama natin sa church, mga kapatid, the Lord knows them. So every opportunity na meron tayo, malaki man yan na tulong, maliit man yan na tulong, piliin nating gumawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kasamahan natin sa pamilya ng Panginoon. Let's continue to be compassionate to all people, doing good in every opportunity na meron tayo. I know po, paulit-ulit na itong lesson na ito, no? I think in the past months, napag-usapan na natin itong, similar to this topic. And somehow, kahit papaano po, I have seen yung bunga nito in our church. Recently, dahil nga nag-ECQ na naman, namigay tayo ng mga, pangdagdag sa mga ayuda, sa mga nangangailangan natin na yung mga ina-outreach natin na ministries. And they were so thankful. Marami sa kanila ang nagpasalamat dahil sa tulong na ibinibigay ng church or naibigay ng church sa kanila. And itong muling pagtaas ng mga cases dito sa atin sa NCR ay, alam niyo po, nagdala na naman ng hirap, ng pasanin para sa marami sa atin. Siguro not just us, but even mga kakilala natin. But this is also a big opportunity para sa ating mga Kristiyano na ipakita ang pagmamahal ng Panginoon sa panahon na ito. This is really a big opportunity. I know I've challenged this in the past, but I will remind you of this challenge again. Huwag na tayong lumayo agad. Let's look at the people around us. So of course, una sa ating church. Alam mo ba yung mga pangangailangan na mga kasama mo sa church? Whether that is financial, emotional, spiritual need, alam mo ba yung pangangailangan nila?
Alam mo ba yung pangangailangan ng kapitbahay mo? Alam mo ba yung mga struggles ng kapitbahay mo? Paano mo maipapakita ang compassion sa kanila? How can you show your compassion? Even in simple ways. How can you show God's love to them sa panahon na ito? I realize that although, yun nga, pera talaga yung primary na pangangailangan ng marami sa atin. Alam niyo po, marami din sa atin ang nangangailangan ng someone who will just listen to them. Alam mo yun? Someone na makikinig lang sa problem nila, tapos na, alam mo yun, nabibigyan na sila ng joy doon. Parang nagkakaroon na sila ng peace na yun nga, hindi sila nag-iisa sa problema nila. Sometimes kailangan lang nila makarinig ng encouragement, ng comfort. And kaya po nating ibigay yon. Tayo mga Kristiyano. Kaya nating magbigay ng word of peace, ng word of encouragement, ng word of hope sa kanila. Bakit? Because meron tayo nito. Because this is something that God has given us. This is something that we can share to others. Not just financial things, but yun bang yung hope na meron tayo, yung peace na meron tayo ngayon, yung joy na meron tayo ngayon, kahit sa na-experience natin, because we have God in our life. I pray that as we continue to experience itong mahirap na situation natin, mas lalong makikita ng mga tao sa ating paligid yung passion natin sa Panginoon. The people around us will see our passion for God through our compassion for them. Let us pray. Panginoon, again, lubos kami nagpapasalamat dahil sa inyong grace na patuloy namin na i-experience. That most of us, if not all, Lord, are experiencing your provision, your protection, ang inyong sustaining grace, Panginoon, ang good health na na-experience namin, Panginoon, ngayon. We thank you because all of these blessings we continue to experience out of your love, out of your grace, Panginoon, para sa amin. But Lord, I hope and I pray that with this message, with this reminder para sa amin, Panginoon, this morning, that these blessings will not stop with us, but this will translate into compassion towards other people na nangangailangan din ng mga blessings na ito, Panginoon. I pray, Lord, that you will show us, and I know, Lord, that you are really showing us opportunities in our life right now, sa aming paligid, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kasamahan sa church, opportunities to show our passion for you by showing our compassion towards others. Naway, i-develop niyo po itong compassion na ito sa puso namin, Panginoon, na hindi lang kami hanggang awa lang, na hindi lang kami, Lord, hanggang prayer lang, O God, but we will really, if we can, do something about it, O Lord. Help us, Lord, to have the courage, to have the wisdom kung paano namin matutulungan ang bawat isa at yung mga tao sa paligid namin. Salamat, O God, because we know that you are always there to help us and to use us to be the channel of your blessing to the people around us. Lord, I pray for your people, for ACGC, and sa lahat ng kasama namin na nanonood ngayon, that you will continue to be with us for the rest of the week, continue to protect us, continue to provide our needs, O God. Give us wisdom sa mga decisions na kailangan namin gawin. Bless our families, O God, na patuloy naming ma-experience ang pagmamahal sa bawat isa, even in our situation right now, Panginoon. We pray for our students, we pray for our workers na patuloy yung gana, Panginoon, yung desire to finish yung mga kailangan nilang tapusin, O God, for your glory. And may you dismiss us with your blessing until, again, Lord, we will meet together, O God, in our fellowships, in our worship service next Sunday. Salamat, O God, that we can entrust to you all of these things. And we praise you and we glorify you in our life, both now and forever. Amen and amen. Good morning, everyone, and may God continue to bless us. Have a blessed Sunday.
nang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa buong